Nag-agawa na ang buhay at kamatayan sa huling buwan ng taong 2025 para sa kaibigan natin at negosyanteng si Glenda de la Cruz. Nagkaroon ng matinding pneumonia, pati baga bumigay na at kalaunan na-stroke at na-comatose pa. Pagkatapos ng kanyang tagumpay laban sa kahirapan noong kanyang kabataan, parang hinabol pa rin siya ng pinakamatindi pang pagsubok na himalang kanya ring nalagpasan. Heto na ang kwento ng milagro sa Pangalawang Buhay ni Glenda. Madadaanan mo ang kanyang muka sa kahabaan ng EDSA. Gahiganting mga larawan ng kagandahan, kinang, tagumpay, kalusugan. Ang buhay nga naman ni Glenda de la Cruz, isang malaking pag-angat sa kasikatan, sa paglaki ng negosyo, sa palakpak dahil sa tagumpay, sa mga parangal, at pagmamahal ng pamilya at kaibigan. Ito ang kwento ni Glenda de la Cruz, ang CEO ng isang beauty empire sa Pilipinas. Bago niya naabot ang tagumpay, katakot-takot na hirap ang kanyang nilabanan sa buhay. Sa murang edad na 2 taon, naulila si Glenda ng kanyang ama. At ang masaklap, inabandona pa ng kanyang ina. Naalala ko pa yung mga kwento mo sa akin dati. 2 lang kayo magkapatid. Basta't inabandona na lang kayo ng nanay mo? Actually, 2 years old ako, iniwan niya kami talaga. Then, ang sabi niya, hindi niya kami kayang buhayin. Kaya lumaki kami sa lola ko, kami ng kapatid ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ang batang si Glenda, nangangalakal sa lansangan. Kailan nagsimula yung pangarap mo? Kasi ang alam ko, bata ka pa lang, rumaraket ka na, di ba? Bata O pa lang dumidiskarte ka talaga. na? Opo. Oo. Talagang bata pa lang, yun na yung pangarap ko. Sabi ko, makatapos ng pag-aaral, yung lola ko, maahon ko sa hirap. So, ginagalingan ko talaga. Sa school pa lang, ginagalingan ko. Competitive ako. Tas dumidiskarte din ako. Anong klaseng diskarte? As in to the point na bakal bote. Meron kaming sako. Tas naglalakad kami. Lahat ng bote, mga tanso, lata, pinupulot namin. Tapos, kinikilo yon. Tas kinikilo, ibebenta sa junk shop. Tas may pangkain na kami. Magkano naman ang ang mga take home nyo nung mga panahon na yon? Siguro kapag may 20, masaya na. 20 pesos? Opo. Totoo ba? Opo. Wow. Kasi parang pag 3 pesos yung kilo ng lata, okay na kami doon. Okay. Okay naman. So, nakaraos sa ganong paraan. Pero pinagpatuloy ang pag-aaral. Pinagpatuloy po. Nakatatak noon pa man sa kanyang isipan balang araw, maiaahon din niya ang buhay mula sa kahirapan. Yung kagustuhan mo na magsumikap, nanggaling din sa kahirapan, di ba? Opo. So, pagka sinabi mong mahirap kayo noon, ano yung mga naaalala mo? Kami talaga yung tipo na naglalakad papunta sa school. Ako yung tipo na sira-sira yung uniform. Tapos, hindi talaga kami yung bongga na may Pasko, may bagong taon. Kasi pag ganon, tulog na lang. Good morning, guys! So for today's video... Sa pagpasok ng social media, malaking papel ang ginampanan nito para umangat ang buhay ni Glenda. Naging open book ang buhay ng raketerang dalaga sa publiko. Paano mo na-discover yung buhay ng online selling? Kasi panahon nyo yan yung kayo ng mga mas nakakabata, ipinanganak yung social media. Siguro po isa ako sa unang nag-live talaga. So sa Facebook ko po, nagla-live ako. Ano yung skincare ko, ano yung ginagawa ko. Then lahat talaga ng journey ko, yung delivery, pagbubuhat, pinupost ko po sa Facebook. Then Ganon? storytelling. Yung kumbaga yung journey mo rin ng pagbebenta. As in from Matabang Glenda, pinupost ko talaga paano ako pumayat, anong nangyari, anong paninda ko, saan ako pupunta, anong pagkain ko, lahat. Ano yung mga una mong paninda? Sapatos, kandila, bulaklak. So kung ano yung uso.
Sinubaybayan siya ng mga followers at pumatok ang style ng batang si Glenda sa masang Pinoy. Si Glenda, kuminang ang aura. Ipinakita niya ang pinakamaningning niyang anyo at ang kanyang balat na ang mismong nagsasalita. Modelo siya ng sarili niyang mga produkto. Nagsilbing inspirasyon ang sariling karanasan para makalikha ng kanyang unang produktong sabon, ang Black Glamour Soap. So bakit naisip mo yung ganyang line of products? Kasi po dati, meron akong tagyawat talaga. Pero nagtitinda na po ako sa online. And then, daming pimples. Then, sabi ko, why not magkaroon ako ng sariling sabon? Then, yun na po. Kailan ka nagkaroon ng break? Hanggang mga ilang taon ka niyan? I started Brilliant when I was 19. Pero yung pinakang break ko after a year, doon na talaga parang biglang nag-shoot. Tapos nakapagpa-concert ako sa Araneta. Tapos yun na, sunod-sunod na po. Ang kahirapan, tinalo niya dahil sa kanyang diskarte at sipag. Napalago niya ang maliit na ipon mula sa online business para makapagpatayo ng sarili niyang kumpanya. Naging instant social media star si Glenda dahil sa bilis ng pag-asenso ng Brilliant Skin Essentials sa loob at labas ng Pilipinas. Siya rin ang naging ambassador ng TikTok Philippines bilang unang Pilipino sa nagbigay ng malaking ambag sa online selling. Ito ay isang malaking pagkilala sa kanyang negosyo at impluensya. Kasama niya sa tagumpay ang mga naniniwala sa kalidad at tumatangkilik sa kanyang mga produkto, mga libo-libong resellers, distributors at malaking fan base sa social media. Noong pinag-uusapan na, marami ka ring mga natulungang mga tao, di ba? Kasi ninenegosyo din nila yan eh. So, yun ba talaga ang naisip mong paraan? Or naging bahagi ka rin dati ng ganyan pagkatapos gumawa ka ng sarili mo? Kasi Ma'am Kay, ang pangarap ko talaga magbigay ng trabaho sa madaming tao. So, nung una pa lang na ginagawa ko yung Brilliant, so from 1, sabi ko soon dadami kami. Then ngayon, 1,000 na po kami. Wow! 1,000 na talaga? Opo. Wow. Empleyado yan, ano? Empleyado po. Oo nga. Bukod pa yung mga franchisee, distri, reseller. Oo. So, pag nakikita mo lahat ng meron ka na ngayon, siyempre nabili mo na bahay mo, meron ka ng mga sasakyan, meron ka ng pabrika mong sarili. Ano ang sikreto ng pagnenegosyo? Huwag ka talagang susuko kasi yung business, anli yung problema. Paggising mo, may problem. Pagtulog mo, meron ulit. Pero ang importante, paano ka magpapatuloy? Paano ka humawak ng pera? Siyempre, dumarating na lahat. Siyempre, dumadami ng mga kamag-anak mo. Tsaka mga kaibigan mo, di ba? Dati wala akong alam. Hindi ko alam mag-handle or mag-compute ng tubo. Basta ang iniisip ko lang, mag-reinvest, invest. Pero yung sabihin mong may accountant, may tagahawak, wala talaga. Pero sinuwerte pa din naman. Sa lahat ng tagumpay na kanyang nakamit, inakala niya noon kaya na niya ang lahat ng problemang pwede pang dumating sa buhay niya. Para bagang wala ng katapusan na ang pag-angat ng kanyang buhay. Hanggang sinubok ang kanyang katatagan at pananampalataya nitong huling mga buwan ng 2025. Dinapuan si Glenda ng napakalubhang karamdaman. Mula sa pagpapatanggal ng uterus dahil sa matinding pagdurugo, hanggang sa pakikipaglaban sa matinding kaso ng pneumonia. Ano sa palagay mo, sabi mo ng top 3 crisis mo? Siguro number 1, yung time talaga sa family. Siyempre, nanay ka, asawa ka, then wala kang oras. So that's 1 talaga. And number 2, siguro yung health ko. And number 3, siguro yung health pa din. Kasi nababalitaan ko dati, bigla ka na lang sinusugod sa ospital. Ano yon? Ano yung cause nun? At first, ano muna po, pneumonia. So, lagi akong nasa labas,
ang daming tao, then nahawahan ako. So in the hospital, as in yung lungs ko, malabo na talaga. Then mga after 4 days sa ICU, na-stroke ako. Ay, grabe. So, ano daw ang cause niyan? Ano daw ang dahilan niyan? Yung stroke, genetic. Yung blood clot, siguro dahil na din sa stress, sobrang trabaho, ganon. Ito na ngayon yung pinakagrabe. Pinakagrabe. Okay. Dito na talaga parang nag-agaw buhay ka. So the reason why medyo slurred speech ako ngayon, as in, minsan nga ang hirap kung parang haharap ba ako, makikipag-usap ba ako, kasi parang bago lang ulit yung lahat. Parang di ako makapagsalita ng maayos due to stroke. Hindi lang dito natapos dahil nasundan pa ito. Dumating sa puntong siya ay tuluyan ding na-comatose o nawala ng malay dahil sa pinsala sa utak. Sa paglalakbay ng kanyang diwa habang nakaratay, lumutang daw ang mga kakaibang pangitaing gustong imulat sa kanya ng langit. Ano ba? Talagang pinakita ba ng Panginoon sa'yo yung buhay mo? Ano bang nakikita pag nakokoma? Wala. Wala. Wala akong maramdaman, wala akong maalala. Actually, yung encounter ko kay God, na experience ko nung nasa St. Luke's na ako. Doon na talaga yung tatay ko nasa tabi ko. For 3 days, nagising ako. 3 days talaga. Talaga? Tatay mo na Patay na. Tapos sabi ko sa kanya, hindi. Wag muna. May anak pa ako, wag muna. Nagkaroon ba ng point na nawalan ka na ng pag-asa? Opo. Kailan yun? As in, ayoko na talaga kasi 2 weeks po ako sa dating hospital. Then, parang sinugal namin na isugod ako dun sa mas malaking hospital. And then, yung vitals ko talaga, as in, wala na. So, naririnig ko sila. Then, sabi nila, Madam, laban tayo. And then, sabi ko, ayoko na. Kasi parang ang hirap na talaga. Then, nung time na yun, nakakasulat pa ako. Kasi ngayon, medyo yung right hand ko, I can't sign, I can't write, I can't, mahirap talaga. Hindi kaya ng therapy? Nagte-therapy po, pero maano talaga siya. As in, ito yung hindi ko ma-move. So, nakasulat pa ako ng ayoko na. Tapos lahat umiiyak, sila Kiron, sila Shed, lahat parang talagang crying for miracle. Ito na ang pinakamatinding dagok kay Glenda. Himala daw siyang nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Bakit sa palagay mo binigyan ka ng isa pang pagkakataon? Siguro po dahil madami pa akong misyon. Madami pa akong bagay na hindi nagagawa. So, kaya siguro, buhay, tas ang daming taong nag-aantay sa akin. Anong pinaka-importanting bagay sa mundo? Sa buhay? Family. And health. And health. Actually, umabot po ako sa point na talagang yung flashcard nasa hospital, as in A, B, C, D, as in hindi ko ma-recall. Para kung nawalan ng comprehension. And memory. And memory, yung unang word na nabuo ko po is enjoy life. Pag andun ka na, kahit anong dami ng pera mo, wala talaga. Maraming liko, hinto at ikot sa paglalakbay sa makulay na buhay ni Glenda. Ang survival queen, mas matapang na daw ngayon, mas makabuluhan ang second chance na buhay na ipinagkaloob ng may kapal. Buo ang loob ni Glenda na haharapin niya ang 2026 na puno ng pag-asa at pagmamahal. Mula sa mga taong pinagkukunan niya ng lakas ng loob saan mang laban ng buhay.